when I talked to him before he came in the room was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot. He knows a lot about this thing. So sabi ko, sige, total, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko sa si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed. The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking questions, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of Congressman. So you are replying to the question Yes. raised by Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer si Attorney Victor. Nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo, andyan sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon, sa may kainan, para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with, nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare, sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma? Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Yung ibang dito, ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, nung sinabi niya talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto, at sa labas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa amin, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang naka-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman, yung pong accusation sa atin na malayan yung ating pong committee and the two chairman, masyado pong unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya, andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please.
At the back of my mind, masaya pa nga ako sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito. Classmate niya at talagang kakampihan siya nito. Nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, ako hindi ko nakausap si Colonel Garma. ako ang kumusta sa kanya. Hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma sa inyo yan, na Congressman? Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, kalaban pala niya. And Thank you, to, Congressman Abante. Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, no, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Garma ay close, naniwala ako. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because we wanted to ferret out the truth. And by doing that, we are initiating some form of talks with those who wanted to speak in this committee. Dahil nga, nagbe-betting po tayo At yun po yung ating ginagawa sa kongresong ito. Kaya, nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang battalion commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally we cannot blame him. But prudence dictates na dapat po ay sarili niya, manindigan siya sa sarili niya at hindi siya matako sa kaninuman tao. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Also in the sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garba. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, yan, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang umihindi na po siya. So, nilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang, nararamdaman ko na hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV na hawak po natin ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Comsec? Yung sinasabi ni Honorable Fernandez na video clip, Comsec floor, do you have a Comsec. video? PM. O yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters.
at 7:18